Sumali nga pala ako sa Shimano Cycling Festival. Road Fondo 120km ang sinalihan ko. Nakaka-excite. Ito kasi yung kauna-unahang event na sinalihan ko. Kaya naman wala akong kaalam-alam sa anumang ginagawa ko rito. Pero bago to, na-meet ko na muna mga kaibigan, kakilala. At syempre, mga lalaki nagpapakilig sa mapagmahal kong puso. Charot! Ay, video pala to. Meron! Ay, video pala to. Meron! Pagkatapos mga besh, nanibago nga ako sa narinig ko. Nung sinabihan niya akong good luck sa'yo, paano madalas naririnig ko sa mga kalalakihan, Joe luck sa'yo, Bex. Merit! Eto na nga at pinakawala na nga kami sa kalsada. Kasama ko nga pala dyan si paring Rene. Dating kasamahan ko sa BGP Rizal chapter. Medyo mabagal nga ang takbuhan namin dyan. Parang takbong kagigising lang. Ang akala ko kasi noong una parang yaya ride lang to. Pero napansin ko ang dami nang tumutuhog sa amin. Kaya kahit namimiss ko makasama sa ride, si paring Rene, iniwan ko na rin. Kesa naman mamiss ko ang pagkakataon Na matuhog na mga kalalakihang ito. Sayang, ang dami pa naman nila, oh. Charot! Nakasabay ko nga rin pala si Ariana Evangelista. Ang ganda-ganda ng katawan niya at ng mukha niya mga besh. Nasapawan tuloy ang kasarapan ko. Dahil kay Ariana, nagmukha akong arwana. Paano nakasimangot ako? Nung makita ko siya, Merit! Nakita ko nga rin dito si Bibi. Ang akala ko nga umiiyak na naman siya. Ayun pala, nag-aayos lang ng shades. Pagkatapos mga besh, nakita ko rin dito si D. Ang sabi niya, media rin daw siya rito. Buti na nga lang wala siyang dalang walkie-talkie. Yung pang call, kung hindi tatawagin ko siyang media call. Charot! Napapaisip nga ako kung bakit D ang pangalan niya sa Facebook. Siguro ang ibig sabihin ng D, di matunawan. Merit! Dito nga nakita ko sila Clyde at si Patrick E. Kaya naman sumabay na ako sa kanila. Hindi ko na nga sila dyan binate para if in case na kumalas ako, walang makakaalam. At dahil nga rito, nalaman ko ibig sabihin ng letter E sa Patrick E. Patrick Iwan kay Clyde pala yun. Charot! Huminto na nga rin pala ako rito para hintayin yung kasama ko. Pagdating ko naman dito, sila Billy naman nakita ako. Kaya naman napahabol ako at sa kanila na sumama. Ramdam ko bawat isa sa kanila binibigay ang best para makahabol. Nakita nga rin pala kami dyan ni Jimmy No TV. Wag na kayo magtanong kung bakit may dala siyang oxygen. Hindi ba nga Jimmy No TV siya? So ang ibig sabihin, malala na TV niya. Merit! Pagkatapos ng ilang ahon, nakakita na rin kami ng patag. Kaya naman ako tuwan-tuwa. Ang akala ko kasi yun na yung katapusan ng paghihirap namin. Pero ang totoo, yung pagsubok hindi pa nagsisimula. Pagkatapos mga besh, yung nakasabay ko nga dyan, ang daming chikanes sa akin. Napakadaming ebas, hindi na ako makapag-focus. Sa sobrang kadaldalan niya, pwede na siya magtayo ng talk show. O diba, walang sinabi sa kanya si Boy Abunda. Kung may Boy Abunda sa GMA, pues dito sa GMA Cavite, may Boy Amoy Punda. Charot! Eto na nga at ibang grupo na naman ang nakasama ko rito. Malalakas mga to, lalo na yung lalaking nagtatrangko sa amin. Ang datingan niya kasi parang mahilig siya sa Odax. Samantalang ako, mahilig lang sa duck. Sarap! Pagkatapos ang Shimano naglagay ng checkpoint kung saan pwede kami mag-refill ng tubig. Syempre may ice yan at bread. Yun nga lang, kailangan namin mag-selfie kada hingi sa mga kailangan namin. Pero okay lang yan. At least mapapatunayan nila na hindi ghost project ang ginagawa nila. Merit! Iba-iba na nakakasama ko rito, pero lahat malalakas. May mga pa-senior citizen na nga ako nakasabay dyan, pero mas malakas pa sa akin. Kaya parang nagmukhang karera din to. Paano? Lahat gustong mauna. Labasan ng lakas dahil nga ayaw magpakalas. Minsan nadidiskarga na parang battery. Kaya naman kailangan dumiskarte. Hindi pwede mag-inarte at magreklamo na pagod ka na. Unless kung ubos ka na at wala ka ng lakas na mailalabas. Pagkatapos ng banayad na ahon, andito naman kami ngayon sa mahabang patag na daan. Papunta na nga pala kami neto sa Calaca, Batalaw. Kung hindi ako nagkakamali. Maya-maya nga nakarating na kami sa nakakatakot na lugar. Dito na kasi magsisimula ang kalbaryo namin. Pero bago yan, nag-wee-wee break muna sila. Kaya naman si Akla tuwang-tuwa. Paano nakakita ng mga ibon na dumapo sa damuhan? Parang gusto ko tuloy mag-volunteer na ako nalang magpagpag at baka pagod na sila. Sarap! Kaya naman nilabas ko agad yung lubricant gel ko. Ay, power gel pala to. Merit!